Hello mga karelasyon. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay isang napakagandang paksa na mahalaga sa bawat isa sa atin. Ang mga simpleng panuntunan para sa isang masaya at matibay na relasyon. Alam naman po natin na ang relasyon, mag-asawa man, magkasintahan, o kahit anong uri ng samahan ay nangangailangan ng pag-aalaga at pag-unawa. Kaya ating hihimayin at aalamin kung paano natin mas mapapatibay ang ating mga ugnayan. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, both should not be angry at the same time. Unang-una po sa listahan natin ay napakahalaga. Huwag magalit ng sabay. Huwag magalit sa parehong pagkakataon. Madalas po sa init ng sitwasyon, pareho tayong gustong magsalita, magpaliwanag at ipagtanggol ang sarili. Pero isipin po natin, kung pareho tayong nagsasalita, parehong sumisigaw, nagpapahayag ng galit, sino na ba ang makikinig? Wala, di ba? Sino ang magbibigay ng pag-unawa? Ang punto po rito ay ang pagkakaroon ng isa na kayang lumamig ang ulo at hayaang magpahayag ang isa. Kung galit ang isa, subukang kalmahin ang sarili at makinig muna. At kapag yung isa na ang naging kalmado, tsaka ninyo pag-usapan ulit yung pinagtatalunan ninyo. Hindi po ito tungkol sa kung sino ang tama at mali, kundi sa kung paano kayo magkasundo ng may paggalang sa isa't isa. Number two, never go to sleep with an argument unsettled. Huwag na huwag kayong matulog nang hindi pa kayo nagkakasundo. Hindi nyo naaayos yung gusot nyong dalawa. Ang pagtulog ng galit o may sama ng loob ay parang pagdadala ng mabigat na bagahe sa pagitan ninyo. Ang mga hindi pagkakasundo na hindi nalulutas ay naiipon, bumibigat, na kalaunan ay nagiging malaking problema. Mas maganda na pag-usapan agad ninyo ang issue bago matulog. Hindi naman po ibig sabihin ay kailangan agad masolusyonan. Minsan ang pag-uusap at pagbibigayan ng nararamdaman ay sapat na para gumaan ang loob ng isa't isa. Ang mahalaga ay ang pagpapakita ng kagustuhang ayusin ang problema at hindi hayaang mas lalo itong magiging komplikado. Number three, never bring mistakes of the past. Huwag na huwag balikan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay isa sa mga pinakamalaking bitag na kinahuhulugan ng maraming relasyon. Kapag nag-aaway, diyan lumalabas ang mga issue ng bawat isa. Ang pagbabalik ng nakaraang mga issue na napag-usapan na at nagkaroon na ng kapatawaran, parang pagbubukas ulit ng lumang sugat. Hindi po ito makakatulong sa relasyon ninyo. Sa halip ay problema. Mas magiging komplikado at masakit ang magiging usapan kapag ganyan. Kung napatawad na, mag-let go na. Kung napag-usapan na, move forward. Ang bawat araw ay isang bagong simula at ang relasyon ninyo ay dapat nakatuon sa paglago at paghaharap sa present at sa hinaharap. Number four, never yell at each other. Ito ay napakahalaga para sa respeto. Huwag na huwag magsisigawan. Ang pagsigaw ay hindi pagpapakita ng lakas. Sa halip, ito ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa sarili. Kapag sumisigaw tayo, nawawala ang pagiging rational at nagiging emosyonal ang usapan. Bukod pa rito, ang pagsigaw ay nakakasakit ng damdamin at nakakawala ng respeto. Hindi mo maririnig ang punto ng iyong kapareha kung pareho kayong sumisigaw. At hindi rin niya marinig ang sa iyo ang mga matitinding salita o masasakit na pananalita na nabitawan sa galit ay mahirap bawiin at mas matagal kalimutan. Matuto po tayong magpaliwanag ng mahinahon. Kahit gaano pa kainit ang diskusyon at usapan, ang kalmado at masusing usapan ang daan patungo sa solusyon. Number five,
If one of you has to win the argument, let it be your mate. Kung kailangang may manalo sa argumento, hayaan ang iyong kapareha ang manalo. Hindi po ito tungkol sa pagiging martir o sa pagpapaubaya ng walang katwiran. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa ng relasyon higit sa pagpapatunay ng iyong ipinupunto. Sa isang relasyon, walang tunay na panalo o talo sa isang diskusyon o pagtatalo. Kung ang isa ay nasaktan, pareho kayong talo. Ang puntong ito ay nagtuturo ng empatiya at sakripisyo para sa kapakanan ng relasyon ninyo. Ang pagpapamalas ng ganitong pag-iisip ay nagpapakita ng pagmamahal sa relasyon at sa damdamin mo sa iyong kapareha. Number 6, admit you're wrong and ask for forgiveness. Tanggapin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin kasi mataas or pinapairal natin ang pride. Ito ang pundasyon ng pagpapatawad at pagpapagaling sa isang relasyon. Walang perpektong tao, walang perpektong relasyon. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang kakayahang aminin ang pagkakamali at taus-pusong humingi ng tawad ay nagpapakita ng kababaang loob at may responsibilidad. Hindi po ito madali, lalo na kung pride ang nanaig. Ngunit ang paghingi ng tawad ay nagbubukas ng pinto sa pagpapatawad at pagpapanumbalik ng tiwala. At kapag humingi ang iyong kapareha ng tawad, matuto rin tayong magpatawad. Number 7, neglect the whole world rather than each other. Mas piliing baliwalain ang buong mundo kaysa sa iyong kapareha. Ibig sabihin nito ay ang pagbibigay ng prioridad sa inyong relasyon higit pa sa distractions sa labas ng mundo. Sa panahon ngayon, ang dami nating pinagkakaabalahan, trabaho, mga kaibigan, social media at marami pang iba. Madalas nakakalimutan nating bigyan ng sapat na atensyon at oras ang ating karelasyon. Maglaan ng oras para sa isa't isa. Pakinggan ang bawat isa at palakasin ang inyong koneksyon sa isa't isa. Number 8, compliment your partner. Ito ang napakagandang gawain araw-araw. Purihin ang iyong kapareha. Simple pero napakalakas ang epekto nito. Gaano kadalas mo bang sabihin sa iyong kapareha kung gaano mo siya kamahal? Kung gaano siya kaganda or kagwapo? Kung gaano ka ka-proud sa kanya? Kung gaano ka ka-attracted sa kanya? Ang pagbibigay ng papuri ay pagpaparamdam ng pagmamahal. Ito ay nagpapalakas ng self-esteem at nagbibigay inspirasyon. Hindi lang ito tungkol sa malalaking achievements. Minsan ang simpleng pagsabi na, wow, ang ganda ng ngiti mo, salamat sa tulong mo mahal, at marami pang iba. Ito ay pagpapakita na mahalaga ang partner mo sa iyo at siya ang buhay mo. Ayan po ang mga panuntunan para sa isang masaya at matibay na relasyon. Tandaan po natin, ang pagmamahalan ay hindi lang puro emosyon. Ito po ay desisyon at araw-araw na dapat pinagtratrabahuan. Ang bawat relasyon ay may sariling hamon. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.